Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, sinong gusto mag-lead ng panalangin? Yes, Jasmine, pumunta ka dito sa harap at ikaw ang mag-lead ng panalangin. Magsitayo ang lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class! Muli, magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pulutin niyo muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan kung meron man, at gawing tuwid ang inyong mga hilera o rows at ilagay o ihanay ng maayos ang inyong mga upuan. Naiintindihan ba? Okay, maraming salamat mga bata. Sa inyong attendance, itaas lamang ang kanang kamay at magsabing narito po kung matatawag ko na ang inyong pangalan. Naiintindihan ba mga bata? Okay, very good mga bata. Okay, very good. Walang lumiban sa klase. Kaya bigyan natin ang ating sarili ng Showtime Clap! Bang, 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 Showtime! Okay, ngayong araw na ito mga bata, meron tayong bagong aralin na tatalakayin. Sabik na ba kayong lahat? Dapat masabik kayo. Dahil ngayon, meron tayong mga bagong aktibidad na gagawin. Sa puntong ito, ay ipapakanta ko sa inyo ang kantang May Pamagat na Ang Bayan Ko na inawit ni Freddy Aguilar. Handa na ba kayo mga bata? Okay, very good. Halina't kantahin natin ang kantang Ang Bayan Ko. Dayo. Ngayon, hatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng puzzle pictures kung saan bubuuin ninyo ito sa loob ng 5 minuto. Okay? Naiintindihan ba mga bata? Pagkatapos, pumili kayo ng isang leader o representante upang maipahayag kung ano ang mga ipinapakita sa nabuong larawan. Naiintindihan ba mga bata? Okay, very good. Tapos na ba ang lahat? Okay, very good mga bata. Ngayon, tunghayan natin ang ipapahayag ng unang pangkat. Okay, very good. Unang pangkat. Bigyan natin sila ng Showtime Clap. Bang, 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 Showtime! Ngayon naman, tunghayan natin ang pangalawang pangkat. Excellent! Pangkat 2. Bigyan natin sila ng Showtime Clap. Bang, 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 Showtime! Ngayon naman, ang pangkat 3. Okay, very good. Pangkat 3. Bigyan naman natin sila ng Showtime Clap. Bang, 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 Showtime! Okay, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Ngayon, ano ang inyong mga naobserbahan sa larawang o sa mga larawang na buo? Yes, Maymay? Okay, very good. May mga naglalaban. So ano pa? Yes, Cesar? Okay, very good. Mga Pilipinong naglalaban at mga nag-aaway na mga galit na mga Pilipino. Ano pa ang inyong mga nakikita o naobserbahan sa larawan? Yes, Leia May. Okay, very good. May mga Espanyol, may mga mananakop. So ano ang mga katangiang taglay o katangiang taglay ng mga Pilipino noon upang maipagpatuloy ang
himagsikan laban sa mga mananakop. Yes, Leia May? Okay, very good, Leia May. Ang pagiging matapang ng mga Pilipino noon. So taglay pa ba natin bilang mga Pilipino ang katangiang iyon, ang pagiging matapang? Yes, Jasmine? Okay, very good, Jasmine. So taglay pa rin natin hanggang ngayon, ang pagiging matapang. Ang mga iyan ay tatalakayin natin sa araw na ito. Ang paksa na ating tatalakayin ay ang mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pero bago tayo magpatuloy sa ating klase ngayong araw na ito, hayaan niyo muna akong ipaalam sa inyo ang ating mga layunin sa aralin ito. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral o kayo ay inaasahang maipapaliwanag ang mga pananaw hinggil sa pamamalakad ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Pangalawa, maisagawa ang mga pangyayari na nakapukaw sa kamalayang pambansa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasadula. At panghuli, mabibigyang katuwiran ang epekto ng mga naunang pag-aalsa para sa kalayaan sa kasalukuyang panahon. Mga pag-aalsang naganap sa panahon ng kolonyalismo. Sa pagpapatupad ng kolonyalismong Espanyol, ang mga gobernador-general at mga paring namamalakad o namamahala sa pamahalaan at simbahan ay naging malupit sa kanilang pamumuno sa mga Pilipino. Ang hindi makatarungang pamumuno na ito ng mga Espanyol ay humantong sa tahasang pagtutol ng mga Pilipino. So ano ang mga ilan sa mga tinutulan ng mga Pilipino? Yes, Cesar? Okay, very good, Cesar. Isa na riyan ang mataas na buwis. Ano pa? Yes, Maymay? Okay, very good, Maymay. Ang sapilitang paggawa. Okay? So ano pa? Yes, Jasmine. Okay, diskriminasyon sa lipunan at malupit na pamamalakad ng mga praile at pinunong Espanyol. Ang mga pag-aaklas na ito ay nilahukan ng mga katutubong buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan at mga liblib na lugar sa Pilipinas. At maging mga binyagang Katoliko na nakaranas ng kalupitan ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa ng pangkat ni Lapu-Lapu sa pangkat ni Ferdinand Magellan ang kauna-unahang pagpapakita o naitalang pagpapakita ng pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol. Isa sa mga larawang nabuo nyo kanina ay ang labanan sa Mactan. Okay, so ang labanan sa Mactan, ang unang pakikipaglaban na isinagawa ng mga katutubo. So sino ang namumuno sa mga katutubong iyon? Yes, Cesar? Okay, very good, Cesar. Ang namumuno ay si Lapu-Lapu bilang pagtutol sa mga pananakop ng mga Espanyol. So isa lamang ito sa mga maraming pakikipaka ng mga katutubo at mga pangyayari sa loob ng bansa na tatalakayin natin sa araling ito. So, iisa-isahin din sa araling ito ang mga salik sa pagkakabigo ng mga naunang pag-aalsa at ambag nito sa paghubog ng pagpapatibay sa kamalayang pambansa ng mga Pilipino. Nahati ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino sa tatlong pangunahing kadahilanan. So ano ang mga iyon? Yes, Cesar? Okay, very good. Isa na sa mga iyon ay ang pag-aasang politikal. So ano naman ang pangalawa? Yes, Jasmine. Okay, ang pangalawa ay ang pag-aalsang panrelihiyon. So ano naman ang panghuli? Yes, Christine? Okay, very good. Ang pag-aalsang ekonomiko. Sa pag-aalsang politikal, pinalitan ng mga Espanyol ang mga dato at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan at mga babaylan at katalunan ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang mga pinuno ng aspetong espiritual. Dahil dito, nagsagawa ng mga pag-aalsa ang mga dating dato at babaylan upang manumbalik ang kapangyarihan nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. Ang unang pangyayari sa pag-aasang politikal ay ang pag-aalsa
ni Lacandula noong 1574. Okay? Ang mga sanhi at bunga, pakibasa. Yes, Cesar. Okay, very good. So, hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at pulo ang mga kaanak nila Kandula. So, ang huling hari ng Maynila. So, tinanggal ang mga pribilehiyong ito nang pinalitan si Legazpi ni Guido Lavizares bilang Gobernador General ng Pilipinas. So, ang pangalawa naman ay ang pag-aalsa ng mga dato ng Tondo, ang pagsasabwatan ng Tondo noong 1587 at 1588. So, ang mga sanhi at bunga, pakibasa? Yes, Christine. Okay, very good. So, ninais ng mga dato sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Sumaagang natuklasan kaya ipinapatay o ipinatapon sa ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, Mexico, ang mga nadakip na pinuno. Naintindihan ba mga bata ang mga pag-aalasang politikal? Okay, very good. So ngayon naman, ang pag-aalsang panrelihiyon. So dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang mga katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristyanismo. So halimbawa nito ay ang may 30 babaylan sa Bohol na noong 1611 ay binasag ang kanilang mga anito at dambana at pinalahok pa sa katisismo ang kanilang mga anak. So una na riyan ay ang pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. So ang sanhi at bunga, pakibasa? Yes, Cesar? Okay, very good. So ang pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot sa Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. So hindi matagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga Igorot. Ang pangalawa naman ay ang pag-aalsa ni Bangkao noong 1621. Pakibasa? Yes, Lea May? Okay, very good. So, pinamumunuan ni Dato Bangkao ng Karigara na lumaban sa Simbahang Katolika ng Leyte. So, katuwang ng ang babaylan na si Pagali na gumamit umano ng mahika ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumapi sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. So nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkao. Ang pangatlo naman ay ang pag-aalsa ni Tamblot noong 1621 hanggang 1622. So ang sanhi at bunga, pakibasa? Yes, Leia. Okay, very good. So ang pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Okay, so isinagawa ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Nasupil ang pag-aalsa pagsapit ng bagong taon ng 1622. Ang pang-apat naman ay ang pag-aalsa ng mga itneg noong 1625 at 1627. So ito ay pinamumunuan ni Miguel Lanab ng Cagayan at Alibaban ng Apayao. So, pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga itneg na magnakaw. Dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila ng mga Kristyanismo. So nasupil noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando. So ang panglima naman ay ang pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Okay, pakibasa? Yes, Jasmine? Okay, very good. So ito ay pinangungunahan ni Tapar ng Iloilo na naghangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Uton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. So agad na nasupil at pinapatay ng mga lumahok sa rebelyon. Ang pang-anim naman ay ang pag-aalsa ng mga
Tangaga ng Cagayan noong 1718. Okay, pakibasa? Yes, Angel? Okay, very good. So, pinamumunuan ito ni Francisco Rivera na ninais na matawag na Papa Ray. Okay, Papa o Pope at Hari. Okay, pinigilan niya ang mga katutubo ng Tugigaraw at ipagpatuloy ang pagtangkilik ng Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli ng mga praile na ibinigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. So, marami sa mga kasapi ang tumalikod sa marahas na pamumuno ni Rivera at agad nilang nasupil ang rebelyon ng mga sundalong Espanyol. Ang ikapito naman ay ang pag-aalsa ni Daguhoy sa Bohol noong 1744 hanggang 1829. Okay, pakibasa? Yes, Leia? Okay, very good. So nagalit si Daguhoy, isang dating kabesa de barangay, dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kaniyang konstableng kapatid. Okay, ang pangwalo naman ay ang pag-asa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas noong 1840 hanggang 1841. Okay, pakibasa? Yes, Ana? Okay, very good. So nagalit sa Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kaniyang samahang Cofradia de San Jose. Okay? So dinakip at pinatawan ng kamatayan si Apolinario de la Cruz. Naiintindihan ba mga bata ang mga pag-aalsang panrelihiyon? Okay, very good. So ngayon, dumako naman tayo sa mga pag-aalsang ekonomiko. So mahigpit na tinutulan ng mga katutubong Filipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga banyaga sa kanila, gaya ng pagbubuwis, sapilitang paggawa, monopolyo at kalakalang galyon. Ang ilan pang pag-aalsa na may motibong ekonomiko ay ang una, ang pag-aalsa ni Magalat. So pakibasa? Yes, Andrea? Okay, very good. So kasama ang kaniyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula Cagayan, ang di makatwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Ipinapatay ng mga Espanyol sa mga Indio na nakilahok sa mga pag-aalsa ni Magalat. So ang pangalawa ay ang pag-aalsa ni Ladja sa Malolos, Bulacan noong 1643. Pakibasa? Yes, Jessa? Okay, very good. So ito ay pinamumunuan ni Pedro Ladja, isang Moro sa taga Borneo na naniniwalang mula siya sa lahi ng Lakandula. So, kinumpiska ang kanyang mga ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. So si Ladja ay dinakip at dinala sa Maynila kung saan siya sinintensyahan ng kamatayan. Ang ikaapat naman ay ang pag-aalsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661. Pakibasa? Yes, Ramil? Okay, very good. So, pinamumunuan ito ni Francisco Maniago ng Mexico, Pampanga. Okay, so pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. So nasupil ng Gobernador General Sabiniano Manique de Lara gamit ang divide and rule policy. So ang panglima naman ay ang pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661 pa rin. So pakibasa? Yes, Janice? Okay, very good. So ito ay pinamumunuan ni Andres Malong, nagugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol sa kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Okay, so kinalaban ng mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang mga kaparian. So iilan lamang yan sa mga pag-aalsang ekonomiko. So ngayon, atin namang tatalakayin ang mga dahilan ng pagkakabigo ng pag-aalsa. Okay? So sino-sino ang makapagbibigay kung bakit nabigo ang kanilang pag-aalsa? Yes, Jasmine? Okay, very good. So isa na riyan ang pagiging watak-watak ng Pilipinas. So kapansin-pansin, ang mga pag-aalsa ay mula sa iba't ibang
kalayo at maliit na mga lugar dito sa Pilipinas. So dahil dito, mas madali itong nasugpo ng mga Espanyol. Okay, so ano pa? Yes, Cesar. Okay, very good, Cesar. So isa na ang kakulangan sa mga kahandaan at mga kaalaman sa pagdigma. So, alam naman natin lahat, no? Na advance talaga ang mga Espanyol, lalong-lalo na sa mga kagamitang pandigma, kagaya ng mga armas. So, tayo talaga dito sa Pilipinas ay hindi gaanong ka-advance, okay? So, ano pa? Yes, Andrea. Okay, very good. So, kawalan ng maayos na komunikasyon. So, resulta din ng topografiya ang Pilipinas. Hindi naging madali para sa mga Pilipino ang magpadala ng mga mensahe tungkol sa mga pag-aasang nasagawa, no? Mula sa isang bayan patungong karatig bayan. So, ano pa? Yes, Leia. Okay, very good. So, ang pagkakaiba ng wika at dialekto. So, isa rin yan sa pinaka-dahilan kung bakit nabigo ang kanilang pag-aasa. So, ano pa? Yes, John. Okay, very good. So, ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mercenaryong katutubo. Okay, mga bata, naintindihan nyo ba lahat ng ating tinalakay ngayong araw na ito? Okay, very good. Wala bang mga katanungan? Okay, very good. So ngayon, magsasadula tayo. Okay, so bumuo tayo ng 4 na pangkat. Dito ang pangkat una, dito ang pangalawang pangkat, dito ang pangatlong pangkat, at dito naman ang pang-4 na pangkat. Okay? So pumili ng isang pangyayari na kapukaw sa kamalayang pambansa ng Pilipino. Okay, sumulat ng script at isadula ito. Naintindihan ba? Okay, very good mga bata. So bibigyan ko kayo ng kada grupo ng 10 minuto upang tapusin ang gawain. Naintindihan ba? Okay, very good. So meron akong ibibigay sa iyo na rubric upang maging gabay sa inyong gawain. Okay? Ang oras ninyo ay magsisimula ngayon. Tapos na ba mga bata? Okay, very good mga bata. Ngayon, tunghayan natin ang ipapalabas na pagsasadula ng unang pangkat. Okay, very good. Unang pangkat. Bigyan natin ang unang pangkat ng Showtime Clap. Bang, 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 bang. Showtime! Ngayon naman, tunghayan natin ang pangalawang pangkat. Okay, very good. So, bigyan naman natin ng Showtime Clap ang pangalawang pangkat. Bang, 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 bang. Showtime! Okay, ngayon naman ang pangatlong pangkat. Okay, very good. Pangatlong pangkat. Bigyan natin sila ng Showtime Clap. Bang, 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 bang. Showtime! Okay, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Okay, very good mga bata. So ngayon, gagawa naman kayo ng sanaysay. Okay, so sa isang buong papel, bigyang katuwiran ang epekto ng mga naunang pag-aalsa para sa kalayaan sa kasalukuyang panahon. Naiintindihan ba mga bata? Okay, very good. Sa test 2 naman ay isang liham para sa pinuno ng Spain. So, direksyon. So, ipagpapalagay natin na ikaw ay isang visitador. Okay? Na nag-uulat sa hari ng Spain. Okay, so paano mo maibabalita sa kanya ang pamamahala ng Spain sa Pilipinas batay sa iyong natutunan sa araling ito? So isulat ang iyong liham sa isang papel. Naiintindihan ba mga bata? Okay, may rubric ako na ipapakita sa inyo upang maging gabay sa inyong paggawa ng liham. Naiintindihan ba? Okay, very good mga bata. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tapusin ang gawain. Naiintindihan ba, mga bata? Okay, very good. Tapos na ba kayong lahat, mga bata? Okay, very good, mga bata. Ipasa ang papel sa harap.
So para sa inyong takdang aralin, isa na namang sanaysay ang inyong gagawin. So isulat sa kwaderno ang inyong sagot, okay? At isulat ang katagang may pagmamalasakit ako. So sagutin niyo lamang ang katanungan na aking ibibigay dahil ito ang magiging laman ng inyong sanaysay. Naiintindihan ba mga bata? Okay, very good mga bata. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Hanggang bukas na naman sa ating bagong aralin. Okay? Okay, very good mga bata. Paalam!